Madaling kumalat sa San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagdakip kay Basilio. Ano na kaya ang nangyari kay Basilio? Kawawang bata. Siguro nakakasuklam ang kanyang ginawa, kaya siya dinakip. Tiyak na siya ay papatapon bilang hatol sa kanyang nagawang kasalanan. Ang nangyari kay Basilio ay parusa ng Diyos. Hindi kasi nag-aagwa bendita tuwing papasok sa simbahan dahil siya ay narurumihan sa tubig. Hindi rin sila naniniwala sa mga paghihimagsik at sa mga paskin. Siguro, ito ay paghihiganti ng mga praile dahil sa pagkakatubos sa pagkakaalila kay Huli na anak ng tulisang mahigpit na kalaban ng isang korporasyon. Naku! Bibitayin mo si Basilio. Nang malaman ni Hermana Bali ang nangyari kay Basilio, agad na binalita niya ito kay Huli. Huli, nariyan ka ba? Huli! Ay, kayo po pala yan, Manang. Ano po ang inyong sadya? May nais sana akong ibalita sa'yo tungkol kay Basilio. Ano po yun, Manang? May nabalitaan kasi ako sa bayan na dinakip daw si Basilio upang siya sa atin dahil pinagbibintangan siya na kasapi nila Isagani at Simon laban sa mga praile. Hindi. Hindi maaari. Siya'y nagbibiro lamang. Paano ng aking kinabukasan? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mawalan ng pag-asa. Lumapit ang Manang at niyakap si Huli upang mapatunayan na siya ay nagsasabi ng katotohanan. Huwag ka nang mag-alala. Ipagdarasal na lamang natin na maging maayos ang kalagayan ni Basilio. Manang, ako'y nangihina. Huli! Gising! Tulong! Tulong! Naimatay si Huli! Sinikap ng Manang na gisingin si Huli sa pamamagitan ng sampal, kurot, wisik ng malamig na tubig at gamitan siya ng palaspas at bendita. Huli? Sa wakas, ay gising ka na. Awa ng Diyos. Ito ata ang unang pagkakataon na ikay nahimatay. Wala siyang kalaban-laban sa bilangguan. Sapagkat sa Pilipinas ay kailangan mayroong padrino sa lahat ng bagay. Gagawin ko ang lahat para makalaya si Basilio. Lakasan mo lang ang loob mo at malalagpasan ninyo rin ang pagsubok na ito. Naalala niya si Padre Camora, ang kuro paroko. Ngunit, nakalarawan sa kanyang guni-guni ang isang kakilakilabot na paraan. Naalala rin ng dalaga nang kunin ng kanyang ingkong upang lumitaw si Cabezang Tales. Si Padre Camora ang lumakad upang makalaya ang matanda. Kung humingi kaya ako ng tulong kay Padre Camora para palayain si Basilio. Kaso, hindi nasisiyahan ang pare sa pasasalamat lamang. Kailangan kong magsakripisyo para maging kabayaran sa pagtulong sa akin neto. Mukhang yan ay magandang ideya sa kadahilanang siya lamang ang may kapangyarihan para mapalaya si Basilio. Kapag ba nagpatiwakal ng isang tao, siya ba'y mapupunta sa impyerno? Aba, oo. Mainit at nagbabagang apoy ang makikita mo sa paligid. Nagabuloy ang pamilya ni Basilio, ngunit hindi umabot ng 30 piso ang nalikom na pera. Hindi pa rin umabot sa 30 piso ang perang nalikom. Subukan kaya natin at sumangguni sa tagasulat ng bayan.
Nagtungo sila sa tagasulat ng bayan, ngunit Paumanhin, ngunit hindi ko ho kayo matutulungan. Lumapit na lang po kayo sa hukom pamayapa at tuon, baka kayo'y matulungan. Ganun ba? Sige, maraming salamat. nang sila'y makarating, Ano po ang inyong kailangan? Ay, magandang araw. Maari niyo ba kaming matulungan? Nais lamang namin na makahingi ng konting tulong pinansyal. Ganun ho ba? Maaari po kayong lumapit kay Padre Camora. Maraming salamat. Tayo na't puntahan si Padre Camora. Patawad sapagkat hindi ko po gugustuhin na sumama pa. habang sila ay nasa daan, pilit na tumatanggi ang dalaga. Noong una, tumanggi siyang lumapit kay Padre Camora upang iligtas ang kanyang ama. At ngayon naman ay gagawin niya para iligtas si Basilio, siguradong pagtatawanan at kukutin siya ng lahat. Ni hindi nila alam ang katotohanan sa pagitan ni Nahuli at Padre Camora. Hindi kami naniniwala na magugustuhan ni Padre Camora si Huli. Mas uunahin pa ni Padre ang masikip na maganda at mayaman na mga dalaga. Sa pagdaan ng maraming araw, si Huli ay hindi nakakatulog ng maayos gabi-gabi. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ako'y nangangamba sa posibleng mangyari. Si Basilio raw ay pinilit na lagdaan ng kasulatan na siya ay pumapayag na ipatapon kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. Mga dinakip na mag-aaral ay nakalaya na maliban kay Basilio. Ano? Bakit naman naging ganun ang kanyang sinapit? Pwede mo po ba akong samahan papuntang kumbento? Sige, Huli. Kung yan ang iyong gusto, ikay aking sasamahan papuntang kumbento. Mabilis na naglakad si Huli. At nang makarating na sila sa bayan, Hindi. Ayoko. Pero kailangan ko itong gawin para kay Basilio. Nandito na tayo sa pintuan ng kumbento. Hindi ka na pwedeng umatras pa kung gusto mo talagang maligtas si Basilio. Huwag maawa ka sa akin. Hindi ko pa rin po pala kayang tumuloy sa kumbento. O siya, umuwi na lamang tayo kung ayaw mo. Wala namang gagawing masama sa'yo si Padre Camora. Hayaan mong mabaril si Basilio. At kapag patay na siya, ay saka ka magsisi. Wala akong utang na loob sa kanya. Kaya't hindi niya ako masusumbatan. Gagawin ko to para mailigtas ang minamahal kong si Basilio. nang gabing iyon, napabalita na mayroong babaeng tumalon sa bintana ng kumbento, kasabay ang pagsigaw ng matandang babae. Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako! Sapagkat may kailangan akong kausapin sa loob! Paumanin ngunit hindi ko kayo pwede pumasok. Pinaghahampas at sinusuntok ang matanda. Aray! Masakit! Masakit! Nagpunta ang matanda sa bahay ng gobernador. Tao po? Nariyan ba si gobernador? Ay, sino yan? Paumanhin ho, sapagkat wala pa ang gobernador dahil ipinatawag siya sa kumbento. Ah, ganun ba? Tila lahat sila ay nasa kumbento. Dahil kahit si Teniente Mayor at Teniente ng Guardia Sibil ay wala. Bumalik si Tandang Selo sa nayon at umiyak na malakas na ang kanyang pag-iyak ay narinig sa katahimikan ng gabi. Ah, Panginoon namin, sa iyong harapan ay walang mayaman, walang mahirap, walang puti at walang itim. Ikaw ang hatol sa amin.
Nang gabi rin na iyon, napabalitang 7 praile ang nanggaling sa mga karatig bayan upang magpulong. Kinabukasan, nawala si Tandang Selo, dala ang kanyang gamit sa pangangaso. Nasaksihan natin sa kwento na si Huli ay ang nagsilbing simbolo ng mga kababaihan noon. Ang mababang pagtingin sa mga kababaihan noon na sila ay may hina at walang laban, madaling maimpluwensyahan ng ibang tao pagdating sa paggawa ng desisyon, na kayang-kayang kontrolin ng mga may kapangyarihan sa lipunan na mayroong hindi magandang intensyon. Samantala, ang mga nagsisilbing huli sa henerasyon natin ngayon ay may kakayahan ng ipaglaban ang kanilang sarili. Pantay na ang pagtingin at hindi na kayang maliitin ng kung sino man, sapagkat mayroon ng batas na nagproprotekta sa mga kababaihan. Hindi na sila basta-basta pwedeng abusuhin, saktan, o kaya pilitin na gawin ang labag sa kanilang kalooban. Mahirap nang manipulahin ang mga kababaihan sapagkat mayroon na silang sariling paninindigan sa kung ano ang tama sa hindi. Ang mga kababaihan sa ngayon ay hayag na at kayang ipagsigawan ang kanilang mga hinaing sa bayan. Nang makalaya na ang mga mag-aaral, maraming magulang ang nagdesisyon na patigilin na lamang ang mga anak nila sa pag-aaral. Aba, mas mabuting nasa probinsya na lamang kayo at harapin ang pagkasaka roon. Tuta na sumagot kayo sa pagsusulit, ay maraming hindi nakapasa. Ako ay magiging kawani ng hukuman. Sa wakas, makakapagbakasyon na rin ng matagal. At ako'y hindi na babalik ulit sa pag-aaral, hahaha, sapagkat tutulong na lamang ako sa tindahan ng aking ama. Paalam sa inyo, at ako'y pupunta na sa Europa. Mabuti na lamang at may kaya ko, dahil hinahadlangan ng Kapitan General ang mga Pilipinong nais maglakbay, gayong kahit isang kusing ay walang maibigay sa nakararami. Tanging kay Pare Fernandez lamang ako nakapagsagot ng pagsusulit. Kasi siya na ako'y nakapagtalumpati sa harap ng maraming tao. Tanging si Basilio ang naiwan sa bilangguan. Ilang araw na akong narito sa bilangguan, Sinong. Nililitis ako ng paulit-ulit ngunit pare-pareho lang ang itinatanong sa akin. Iba-iba lamang ang nagtatanong. Kunting tiis na lang at makalalaya ka din. Naparito ko para ibalita na merong matindi pinagdadaanan ngayon si Huli dahil misteryosong nawawala ang lolo niyang si Tandang Selo. Paano nangyari yun? Nakakalungkot na hindi ako kasama ni Huli. Ngayon na may pinagdadaanan siyang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Ibinalita ko lamang ito sa'yo para masubaybay mo pa rin ang nangyayari sa bahay ni Huli. Kahit na nandito ka. Sa ngayon, unahin mo muna na makalaya ka para makabalik ka na ulit sa piling ni Huli. Samantala, gumaling na si Simon ayon sa pitak ni Benzaib sa El Grito. Salamat Panginoon na gumaling na si Simon at sa pagligtas sa mahalagang buhay na iyon na tumutulong sa maraming nangangailangan sa ating lipunan. Magdaraos tayo ng pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at bilang pamamaalam sa bahay na nadagdag ng aking kayamanan. Nakakalungkot na sapagkat ikaw Simon na kanang kamay ng Kapitan General at kaya pabintangan ng utak ng kaguluhan. Ako'y umaasa. Magdadakip din sa lalong madaling panahon ang kriminal na walang pag-aalinlangan na nagdikit ng mga paskil sa pamantasan. At isa pa si Ginong Palais ay kinuha ang bahay ni Kapitan Tiago ng walang bayad. Ngayon ay kumitan na sa tindahan ng mga palais na ayon sa iba ay kasosyo ng mga mag-aalahas. Sila'y walang duda ay napakasama. Hinigipit nila ang mga mamamayan dahil alam nilang walang laban ang mga ito sa kanila. Pagkaraan ng ilang linggo, napabalitang ikakasal na sina Juanito Pelaez at Paulita Gomez, ang dalagang ninanasa ng bawat binata.
maging Pilipino man o dayuhan. Nakakainggit ang buhay ng mga Pelaez. Sana'y naging isang Pelaez na lang din tayo. Kaya nga nakabili ng bahay na walang bayad at nagtubong magaling sa kanilang paninda. Napakaswerte at nakasama sa pangangalakal ng isang Simon at ngayon ay makakasal ang anak sa isang tagapagmana. Napakaswerte nga naman. Sana'y maambunan din tayo ng swerte. Ngayon, sabihin niyo kung iyan ay hindi isang kapalaran. Dito makakamit ang lahat ng tao. Totoo ang balitang magpapakasal si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Paulita, huwag mo sanang mamasamin ang aking itatanong ha? Bakit tila nawala ng parang bula ang pag-ibig mo kay Isagani na mahilig sa tula at romantisismo? Nagustuhan mo agad si Juanito Pelaez at ngayon ay napapayag ka na maikasal sa kanya sa lalong madaling panahon? Dahil sa pagiging aktibo ni Isagani sa akademya, nagdadalawang isip ako na baka madamay pa ako sa malaking problema niya. At nakuha ni Juanito ang aking intensyon nang siya bumaliktad sa pinaglaban niya sa samahan. Bukod doon ay masayahin at matalino si Juanito. Isa siyang mestisong Kastila at anak ng isang may sinasabi sa kanilang lugar. Hindi tulad ni Isagani na isang katutubong laging nangangarap ng kagubatan na punong-puno ng mga lintang dumidikit sa binti at alak-alakan. Kitang-kita na sinisigurado ni Juanito na wala ng ibang lalaki ang pwedeng makaagaw pa kay Paulita. Lumipas ang mahal na araw, walang kaguluhang nangyari, maliban sa pag-aaklas ng mga artilyero na ang sanhi ay walang makapagsabi kung ano. Paano na tayo nito? Ipinagiba na nila ang ating mga tahanan. Saan na tayo maninirahan? Mga wala silang puso. Wala tayong kalaban-laban. Kung tayo naman ay lalaban o tututol, dadakpin naman tayo ng mga sundalo na yan. Nang matapos ang Abril, ang Maynila ay walang pinagkaabalahang gawin kundi ang iisang bagay. Tara na't maganda para sa pistahan na pamumunan ni Don Timoteo Pelaez. Kapitan General, maaari ka bang maging ninong sa kasal ni na Paulita at Juanito? Tinatanggap ko ang iyong nais. Napag-alaman ng lahat, nagaganapin ang seremonya. 2 araw bago tumulak patungong Madrid ang lider ng bansa. Mayroon akong malaking handog sa 2 taong ikakasal. Hindi mo papatalo din ang dakilang tagapagpayan ng General Kapitan. Ang alam ko ay mamimigay ito ng brilyante at magpapaagaw ng perlas. Kailan kaya tayo maiimbitahan sa kasalan? Totoo kaya na mamimigay ng brilyante at perlas? Dahil di na ako makapag-antay. Ano kaya maaari kong isuot para sa kasalan? Paano kaya tayo magiging malapit kay Don Timoteo Pelaez? Bilhin ko kaya ang mga lahat ng kanyang bakal at yerong itinitinda. Para sa kanila, ito ay paraan upang maanyayahan sa kasalan.